Pagkatapos ay ikinulong niya ang kanyang mga kamay at yumoko kay Lian, na nagsasabi, ikaw ay tunay na matapang. Walang gaanong mga tao na maglalakas loob na dumiretso sa mga kabalyeryang Hapones. Yumuko si Lian bilang ganti at sinabing, ako si Lian, ang commander ng Imperial Guard. Nais kong humingi ng iyong gabay. Sa sandaling ito, nabunot ang mga kanyan. Ang mga kabalyero ay handa nang sumulong sa labanan, at ang mga Hapones ay napalibutan. Tumingin ang binata kay Lian at nagtanong, ngayong gabi, lalaban ka ba? Ngumiti si Lian at sinabing, pinaplano ko pa ring patayin ang kalaban. Itinaas ng binata ang kanyang sibat at umungal. Ang Inspector General ay nag-utos na bago ang ika-10 ng Enero, ang hukbo ay dapat sumulong sa Pyongyang. Mga kapatid, patayin natin ang lahat ng Japanese na ito, lutuin at kainin. Kaagad pagkatapos, libu-libong sundalo ang sumugod sa kampo ng kaaway. Ngayon lang, matapos talunin ang hukbong sumalakay ng mga Hapones, ang larangan ng digmaan ay napuno ng mga bangkay, natakpan ng mga ulap ang buwan, at natakpan ng hamog ang buong lugar. Si Lian ay nakatayo sa gilid ng burol, nakatingin sa pababa sa umiikot na pormasayon ng mga tropang Hapones, sa gitna ng spiral. Isang 8 talampakan ang taas na pulang demonyo na may pilak na buhok, pulang balat, matulis na tainga, at pulang mata ang nakaupo sa lupa na may hawak na 2 aso sa kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga marka ng paso mula sa pulbura. Sa sandaling ito, sumigaw ang general na tumulong kay Lian na lumaban gamit ang kanyang sibat. Isang Ming assault team na nakasuot ng itim na leather armor at may hawak na mga busog at arrow ang humakbang pasulong. Itinutok ang kanilang mga arrow sa demonyo. Iginuhit nila ang kanilang mga bowstrings. Tinutukan ang maputing buhok na demonyo. Sa sandaling ito, tila naramdaman ng demonyo ang panganib at diretsyong sumugod sa pagbuo ng mga sundalo. Nagtaas ng kamay ang general na may hawak ng sibat at nagutos. Patayin, hindi mabilang na mga eskrimador ang umatake sa demonyo na parang bagyo. Umaatungal ang demonyo sa galit. Nang magkapira-piraso ito, bumagsak ang higanteng katawan nito sa harap ng lahat. Anong klaseng halimaw ito? Maaari itong muling buuin kahit na pagkatapos ng pagbaril sa pamamagitan ng balat, narinig kong gumapang ito mula sa isang tumpok ng mga bangkay. Nabalitaan ko na ang pinuno ng Hapon ang naging dahilan nito. Habang nag-uusap ang lahat, lumapit sa demonyo ang general na may hawak ng sibat. Pagkatapos ay biglang, iminulat nito ang kanyang mga mata, na tinusok ng mga palaso, at ibinaba ang kanyang mga higanteng kamao upang umatake. Ngunit biglang nagbago ang mga mata ng general, at sa kanyang likuran ay lumitaw ang anino ng isang higanteng itim na oso. Sumugod ang oso at pinunit ang dibdib ng demonyo sa isang paghampas ng mga kuko nito. Napaungol sa sakit ang demonyo nang bumagsak ang higanteng katawan nito. Tumalikod siya. Iwinasiwas ang sibat sa kanyang kamay, at umalis. Nakatayo sa burol. Nasaksihan ni Lian ang eksena at sinabing may pananabik. Ang dragon tigre na ito, si Chi, ay talagang kawili-wili. Sa tolda ng general ng Korean Expeditionary Force ng Dinastiyang Ming, si Lee Rushong, ang commander-in-chief ng Shanxi, ay sinusuri ang sitwasyon. Pinakilos ni Toyotomi Hideyoshi ang halos buong puwersa ng Japan. Sa pagkakataong ito, 9 na legion, na may hindi bababa sa 100,000 tropa, ang patuloy na digmaang sibil ay nagpalakas sa hukbong Hapones, na may maraming karanasan sa pakikipaglaban. Tinatawag silang mga pirata ng Hapon, ngunit sila ay talagang isang malakas na kaaway. Sa sandaling ito, isang lalaki ang sumugod sa kampo at sumigaw, ang galing. Malamig na tiningnan ni Lee Roshang ang kanyang pamangkin, na may kasamang isang batang Daoist na pari. Nagulat ang isang binata at napayuko. Panginoon ko, nalipol na ang mga tropang Hapones sa burol. Nang manangil kami,
nakasalubong namin ang isang maliit na grupo ng mga sundalo. Sila ang magkakapatid na nasa ilalim ni General Zhang Chua sa Pyongyang noon. Napakatapang nila. 78 sa kanila ay dumiretso sa mga kabalyeryong Hapones. Nakikinig ako ng balita sa malaking kampo nang bigyan ako ng pulang jade pendant. Ibinigay ng binata ang pulang jade pendant kay Lee Rusheng. Hinawakan ni Lee Rusheng ang jade pendant at sinuri ito. Humigop ng tsaa ang Taoist priest na nasa tabi niya at sumulyap sa jade pendant na parang may iniisip. Sa tent, nilagyan ni Lian ng basang tuwalya ang kanyang mukha. Sa kanya, binigay tumatawa ng masaya. Akala ko mamamatay na ako. Sigurado. Parang panaginip. Pagkatapos ay yumuko siya palapit kay Lian at bumulong. Panginoon, anong klaseng gantimpala sa tingin mo ang matatanggap namin? Tumingin sa kanya si Lian at nagtanong, ano ang gusto mo? Itinaas ni Dang Tianzang ang kanyang kamay at dahan-daang sinabi, ang 4 na pulang demonyo kasama ang anak ng ilang Panginoon, napakalaking tagumpay, hindi masabi ang gantimpala na pera, hindi naman masyado para sa Hanzhou na ibigay sa akin ang daang commander diba? Sa sandaling ito, humigop ng mainit na lugaw si Sang Zhangji at mahinahong sinabi, kung ang lahat ng mga general commander ay katulad ni Lord Lian, matagal na sanang nalipol ang mga Hapones. Nagsalita din si Wang Xiang, sa tingin ko ang general ngayon ay tila nirerespeto ka ng husto, Ginoo, sino ang general na iyon? Ang guerrilla General Shen ay isang kaalyado ni Shanxi, na namuno sa gitnang taliba sa oras na ito, at siya ay apo ni Commander Li Rushang. Sa sandaling ito, maging ang matanda, na halos natutulog, ay nagpakita ng interes. Commander Lian, matagal ko nang narinig ang iyong pangalan, isa kang sikat na general sa ating panahon, na natalo sina Paibay at Nang Xia. Sa sandaling iyon, ang kurtina ng tolda ay tinanggal, at isang malamig na hangin ang pumasok. Isang lalaking nakasuot ng gintong baluti at isang dilaw na scarf ang pumasok. Malamig na tanong ng lalaki, sino sa inyo si Sang Zong? Si Ji. Sa sandaling ito, si Lian ay nakaupo sa isang upuan na nakahubad ang itaas na katawan. Ang itim, magulong tato sa kanyang balikat ay nagpapakita ng isang mabangis na tingin, at ang kanyang mga mata ay matalas. Dumiretso ang lalaki kay Lian at nagtanong sa mahinang boses, ano ang tinitingnan mo? Nang matapos siyang magsalita ay naging tense ang atmosphere sa loob ng tent. Malamig na sabi ni Lian, nakikita ko na hindi ka pa binugbog dati. Sa sandaling ito, ngumiti ng malawak si Sang Jungji, naglakad sa pagitan ng dalawang lalaki, at nagmamadaling sinabi, ako si Sang Zongji. Ilang saglit na tinitigan ng lalaki si Lian bago sinabing, inimbitahan ka ng commander. Mabilis na sumagot si Sang Zingji at sinundan ang lalaki palabas ng tent. Habang naglalakad ang dalawa, isang batang lalaki na mga 13 o 14 na taong gulang na may maselang hitsura ang nakatayo sa pasukan ng tolda. Nakasuot siya ng kulay abong Taoist na damit at isang kahoy na sombrero at dahan-daang itinaas ang kurtina at nagtanong, excuse me, ito ba ang tolda ni General Lian? Bago siya makatapos, si Deng Tianxiang ay umungal mula sa loob, ano ang nangyayari? Anong ibig mong sabihin? Naghahanap ka ng Korean interpreter, pero hindi mo hinahanap ang general. Nagulat ang bata sa dagandong ni Deng Tianxiang at napaupo sa lupa. Sa sandaling ito, nakilala ni Deng Tianxiang ang bata at nagtanong na nanlalaki ang mga mata, saan ka nanggaling? Namumula ang mga mata ng bata, at nagsimula siyang umiyak dahil sa takot kay Deng Tianxiang. Nang makita ito, lahat ay nahihiya. Bumantong hininga si Lian, tumayo, at lumapit sa bata. Munting monghe, ano ang problema? Pinunasan ng bata ang kanyang luha at mahinang nagtanong, ikaw ba si General Lian? Matapos matanggap ang sang-ayon na sagot ni Lian, ang bata ay tumayo ng tuwid,
at Yumoko kay Lian. Narinig ng aking amo ang tungkol sa katapangan ni General Lian. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa niyang pamunuan ang kanyang magigiting na mga kawal na makalusot sa pagkubkob at bumalik sa pangunahing kampo, na talagang kapuri-puri, kaya espesyal na hiniling niya sa akin na pumunta at aliwin ka. Nagtataka si Lian, ngunit nagtataka ako kung sino ang Panginoon ng munting monghe. Iniyuko ng bata ang kanyang ulo ng may paggalang at sinabi na ang kanyang Panginoon ay ang makalangit na Panginoon, si Yegeyogong Yiwo, at pagkatapos ay inanyayahan si Lian na maupo sa tabi niya. Ginawa ni Lian ang sinabi sa kanya. Ang bata ay naglabas ng isang light purple na anteng-anteng mula sa kanyang manggas, idiniin ang kanyang handprint dito, at hinaypan ito patungo sa dibdib ni Lian. Isang lilang apoy ang lumabas sa katawan ni Lian. Nagulat ang lahat at hahakbang pasulong, ngunit pinigilan sila ni Lian. Huwag kayong makialam. Para siyang nagulat at natuwa, naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang mga naunang sugat ay ganap na gumaling, walang iniwang bakas. Ang system notification ay nagpakita ng pinagmulan ng purple talisman na si Xiang Xiaotang, Bao Jijin Ju Xinyanlo, na isang consumable item. Tumango ng maalamat na si Lian at inutusan ang lahat na mabilis na tulungan si Lao Dao. Nagmamadaling iniyuko ni Deng Tianxiang ang kanyang ulo upang pasalamatan ang maliit na bata. Little Heavenly Master, maraming salamat sa iyong tulong. Biglang umalangaw-ngaw ang isang magandang boses ng babae. Ang iyong paggalugad ng worldview ng kaganapang Yanfo ay umabot na sa mahigit 60. Na-unlock mo na ang aklat ng sanhi at epekto para sa lahat ng mga naglalakad sa Yanfo. Naisip ni Lian sa kanyang sarili. Nagbago na ba ang tao? Sa huling pagkakataon, malinaw na malalim ang boses ng lalaki. Nagpatuloy ang boses, na kompleto ni Lian. Ang dakilang lumalakad ng kawalan, ang kaganapang Yanfo. Ang isa sa mga prutas ng Yanfo ay nakapagtala ng makalupang GZ 259 na Lunar Dengyu 24. Naalala ni Lian ang mga salita ni Mo Yanfo. Ang buong pangalan ng Timog Yanfo Tea ay ang puno ng kayamanan na nagpapalusog sa mundo. Ang bawat prutas sa puno ay isang ganap na bagong kaganapan. Nag-click sa kamay sa unang prutas, at lumitaw ang isang imahe ng isang lungsod. Inaabisuhan ang system. Ang antas ng pangunawa ng Walker sa worldview sa nakaraang kaganapan sa Yanfo ay 42, na hindi sapat upang makuha ang aklat ng sanhi at epekto para sa prutas na ito. Pinirmahan ni Mo Shamanak Master Tai. Nagliwanag ang mga mata ni Lian na parang may naisip. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagbukas ng pangalawang prutas. Isang gintong balumbon ang lumipad sa harap ng kanyang mga mata.